Hello mga kareal, may i-repair po tayo ngayon na isang sirang electric pan. Sa video pong ito, ipapakita ko po sa inyo ang proseso kong ginagawa kung paano mag-repair ng isang sirang electric pan kung sakaling wala po tayong magamit na tester. Kaya tapusin nyo pong panoorin ang video ito hanggang dulo para magkaroon po kayo ng idea kahit po kayo ay baguhan pa lang sa pagre-repair ng ganitong klaseng gawain. Baka po sakaling makatulong ito sa inyo. Kaya huwag niyo pong kalimutang i-like ang video ito. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo. Dahil ito lang po ang aking munting channel. The real life Dickens Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber. Okay, yun po ang aking munting channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood. Umpisa na po agad natin ito. Tanggalin po natin sa stand. Subukan po natin na isaksak ito. Yung selector switch natin ay naka-0. Ilagay natin sa 1. Pakiramdaman lang po natin ito. Wala pong ugong, wala rin pong vibration. Ibig sabihin po ay walang power po na nakakapasok sa loob ng motor. Ilagay natin sa number 2, ganun pa rin sa number 3, parehas lang, wala po siyang vibration at ugong. Kung sakaling ganyan po ang nangyari sa electric pan nyo, ang pinakang suspect po natin dyan, AC plug, AC cord, switch at saka thermal fuse. Sa pagkakataong ito po ay walang vibration. Buksan po muna natin ang electric pan na ito para makita natin yung loob. Baklasin po muna natin, bunutin muna sa pagkasaksak. Tingnan natin ang loob nito. Okay, yan po ang loob ng motor. Mapapansin ninyo, may mga ispat ng kalawang. Palatandaan po na ito ay nabasa. Posibleng nabasa po ito ng ulan or naiwan ito sa lugar na nauulanan. Yan o. Yan. Mapapansin din niyo dito sa pinagtanggalan ng ilisi, pati C-clip niya may kalawang na po. Sa ganitong error po, dahil ang suspect natin ay AC plug, cord, switch at saka thermal fuse, visual inspection lamang po tayo dahil wala po tayong gagamitin na tester. Alugin po natin yung line 1, line 2. Matigas naman, ibig sabihin ay good siya. Inspeksyonin natin itong kable. Wala namang putol, good naman sa visual inspection natin. Papasok na tayo dito. Yan. Dito sa switch nya, napipihit naman ito ng normal at tingin ko ay okay naman ito. So ang suspect na natin dito ay yung thermal fuse na nasa loob. Ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin itong mga cable tie dahil babaklasin po natin ito. Tanggalin itong swing arm para mabiyak natin yung motor. Tanggalin lang po yung 4 na tornilyo nito at tingnan natin sa loob yung thermal fuse. Hahanapin natin yung thermal fuse nito. At papaano hanapin ang thermal fuse? Marami po akong mga video tungkol sa kung saan nakakabit ang thermal fuse. Bisitahin nyo lang po yung aking munting channel. At nandun po yung iba pang video tungkol sa pagre-repair ng ganitong klaseng electric pan. At meron din pong mga link ng mga video ko dyan sa description box sa baba. I-click nyo lang po yung pamagat ng video ito dyan sa bandang baba at nandun po yung mga link kung paano mag-repair ng electric pan. Natanggal ng 4 na tornilyo. Biyakin lang po natin ito. Sundutin lang ng flat screwdriver dito dahil medyo matigas yan. Tapos bunutin natin itong rotor. Ayan po, nakita nyo, puro kalawang yan. Ibig sabihin po ito talaga ay nabasa or naulanan. Ayan o. Yung ganyan ay delikado po yan. Baka grounded yan. Gawin natin mamaya dyan, lilinisin lang po natin yan. Kung titingnan natin yung shafting, makinis pa po ang shafting. Natuyuan lang ito. Itabi lang po muna ito. Focus po tayo dito sa thermal fuse. Lagyan ng basahan dyan at ipatong itong motor. Tanggalin muna ang capacitor para mahubad natin itong back housing. Tapos ibalik lang po ito para hindi mawala. Tanggalin din yung selector switch nya.
Ayan po, at puro kalawang po yung mga screw. Talagang naulanan. Ayan. Ibalik lang po ito dito para hindi magkawala. Ngayon pwede na po nating bunutin yan. Palusutin lang po itong switch at saka yung capacitor para mahubad natin itong stator. Ayan, kung masikip, pwede na yan kasi merong allowance na ganyan. Itabi lang ng ganun at focus na tayo dito. Tanggalin lang po yung cable tie at hahanapin na natin yung thermal fuse. Ang thermal fuse po ay nakakabit sa common terminal ng motor. Alin po yon? Galing po sa line 2 ng plug. Kung alin yung diretso sa motor na linya ng AC cord, yun po ang common. So ito yung isang linya ng AC cord papunta sa switch, hindi yan ang common. Yan po ang line 1. Yung line 2, yun po ang papuntang common, itong kabila. Kita nyo yan. Diretso po yan sa kulay white na wire. Tapos hanapin natin dito yung kulay white na wire at nandun lang po naka-series yung thermal fuse. Sa ganitong klaseng motor po ay wala pong rewind nito. Tignan nyo ang klase niyan. So nandito po yung kulay white, ibig sabihin nandito lang ang thermal fuse. Ayan, nakita nyo yung kulay white. Ayan na agad yung thermal fuse. Oh. At yung thermal fuse na yan galing sa line 2 ng AC cord. Dito ang kabilang dulo ng thermal fuse pupunta sa common ng capacitor at saka sa common terminal ng windings. Ayan po. Ito po yung thermal fuse, yung may balot galing sa line 2. Ito po yung kulay white. Tapos ito na po yung kabilang dulo ng thermal fuse. Papunta po yan doon sa common terminal ng windings at ito po yung hibla. Nakakabit po dito. At isa pang terminal ng capacitor at ito po yung common terminal ng capacitor. Ito po yun. Ito po yan. Nakita nyo. So ang gawin natin, putulin lang po natin itong paan ng thermal fuse. Ayan. Pati yung common terminal ng windings ay naputol din natin. Ibabalik lang po natin yan. Balatan lang yung dulo. Tapos para hindi tayo maligaw, ibalik lang dito yan. Ipulupot lang yan dyan kasi nasama sa pagputol. Yan, yan. Tapos ito, putulin sa wire na galing sa line 2 ng AC cord. Ayan. Ito na po yung thermal fuse. Ito po yung tinanggal natin na sirang thermal fuse. 2 amperes po ang value. At ito po yung bago nating ipapalit. 2 amperes din po ito. Parehas po silang 2 amperes. Okay? Itabi yung luma. At ito yung natanggal na spaghetti tube dun sa luma. Ilagay naman natin dito sa bago. Yan, ganyan. Baliin lang po yung thermal fuse. At ibabalik natin dun sa original position nung pinagtanggalan ng thermal fuse kanina. Pilipitin lang po yan dito sa terminals. Ayan. Bago hinangin, lagyan po muna ng sapin sa ilalim para hindi matagasan ng tingga yung mga windings. Dahil sa pamarang ito po ay wala po tayong ginamit dito na tester. Kaya sa mga nagsisimula pa lang sa ganitong gawain, panoorin nyo po ang video ito. Dahil makikita nyo dito kung paano ang prosesong ginagawa ko kung sakaling walang tester na gamit. Yung kabilang terminal po ng thermal fuse, ikabit natin dito sa line 2 galing sa AC cord. Ayan. Tapos hinangin na. Okay, nakahinang na. Yan po ay puputulin natin yung mga excess terminal. Yan. Yan, ganyan. Pwede nang tanggalin yung sapin. Itong mga terminals na dalawa, lalagyan lang po natin ng spaghetti tube na medyo malaki para ma-insulate at hindi mag-short circuit. Ganyan lang po ang proseso mga kariyan. Pagkatapos ay ididikit na natin sa windings yung thermal fuse. Ganyan. At lalagyan na po natin yan ng cable tie para maitali. Napili pa sa kabila lang.
natapos na po natin maitali, pwede na po natin ibalik yung stator sa back housing. Mamaya na po natin ituloy mga kareal, kasi meron po tayong gugupitan at may customer po tayong bagong dating. Ito po naghihintay na, may extra. Patayin po muna natin ang camera at mamaya na po natin ito ituloy. Your real life, Big S, real vlog. Okay, maraming salamat po at nandyan pa rin kayo. Tapos na po nating gupitan yung ating customer. Puro pa po tayo. Ituloy po muna natin itong ating ginagawa. At baka may dumating na naman na magpapagupit. Isingit po muna agad natin ito para matapos na. Ayan po, at naibalik na po natin sa back housing yung stator. Linisin lang po natin itong rotor kasi may kalawang. Tanggalin yung C-clip para mabunot natin yung shafting at para talagang malinis natin ang todo ito. Kisin lang po ng liha para kuminis yung shafting gamit yung portable drill. Ayan mga kareal, nakita nyo, kuminis na siya, nawala na yung guhit. Baliktarin lang po natin ito. Itong kabila naman. Ayan mga kareal, kanina may guhit yan, nawala na yung guhit. Okay, balik na po natin yung spacer. Tapos blower. Dahil good naman po yan at hindi tayo nagpalit ng shafting, hindi rin po tayo magpapalit ng bushing. Ang gagawin na lang po natin dyan ay lalagyan natin ng oil yung bushing. Kabilaan po yan, lalagyan natin. Okay, ibalik na po natin sa dating pwesto. Ito. Nilinis na rin po natin yun, ilalim. Tapos ngayon, ibalik na yung front housing. Pihitin natin medyo matigas siya dahil hindi pa nakatornilyo. Bunot-bunutin natin, dapat meron siyang clearance. Dahil wala pong clearance, magbawas po tayo ng spacer. Bawasan natin ng isa. Dito rin sa unahan, bawasan natin ng isa. Ibalik yung kulay puti. Lagay ulit. Tapos bunutin natin. Ayan, meron na pong play. May clearance na po siya. Pwede na po natin itong itornilyo. Tapatan lang po ang paglagay. Tapos dito. Sa katapat din sa kabila. Diretsuhan ng higpitan lahat. Tapos pihitin natin, medyo matigas pero may play. Ang gawin natin, paluin natin dito ng tigta-tatlo para ma-reset. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan mga kareal, malambot na siya at may play na rin. Okay, ibalik na lang po natin itong capacitor. Pag tinesting natin mamaya ito at mahinang umikot, papalitan ko itong capacitor na ito. Pero kung malakas na siya, ibig sabihin buo itong capacitor, walang sira. Ibalik din po yung switch. Ibalik na rin ang swing arm. Bago natin i-fix ito, testingin na muna natin ito kung gumagana na. Lagyan din natin ng LC.
Okay, nailagay na po natin sa stand at nilagyan na rin natin ng LC. Tetestingin po natin ito kung gumagana na. Isaksak lang po natin ito sa outlet. Ayan, pihitin po natin sa number 1. Okay, gumana po. Ibig sabihin malakas po yung capacitor at na-start niya po yung pag-ikot ng LC niya. Ilagay po natin sa number 2. Ayan, okay na po. Malakas po siya. Diyan po ay hindi po tayo gumamit ng tester number 3. Ayan, number 3, ang lakas po. Nagsiswing din po yan. Okay, ganun lang po ang prosesong ginagawa ko kung sakaling walang gamit na tester. Common sense lang po ang gagamitin natin para malukit natin kung nasaan yung error ng isang electric fan. Maraming salamat po. Sana ay nakatulong po ito. Lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang at sa mga expert na. Maraming salamat din po sa inyo dahil sa inyo po ay nakakahingi rin kami ng iba pang mga idea tungkol sa mga bagay na ito. Sa mga subscribers ko dyan, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga ginagawang video. Napakarami po ninyo. God bless po sa inyong lahat.